Hi guys! Welcome for another content. And sa video na to, may pag-anim tayong bagay na pag-uusapan na common maintenance sa motor. So, isa ka rin ba sa mga nalilito minsan sa kasa at sa manual, bakit magkaiba? Halimbawa na lang sa langis. Sa langis, sinasabi nila na every 1.5-2,000, kailangan na rin magpalit na langis. Ayan yung ayon sa kasa. Pero kung babasahin natin yung manual, 5,000 to 6,000 km ang bawat change oil. So, sa video na to, i-share ko lang yung 6 common maintenance na napagdaanan ko na parang pagbago pa lang yung motor nyo at medyo tumatagal na siya, ano yung mga pinapalitan, ano yung mga dapat gawin para makatipid din kayo. Ako po hindi expert, disclaimer na agad, pero ito yung mga bagay na ginagawa ko para makatipid din kayo. Para humaba rin yung buhay ng motor ninyo. So tara, samahan nyo ulit ako sa video na to. Good morning guys! Kasama natin si Mimi Dong, nasa likod ko siya. And for today, pupunta lang kami ng gym. But before tayo pumunta sa gym, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko ng 2 years and a half sa PCX 160. Yung mga nagiging common maintenance natin. Para ma-share ko lang yung mga experience natin sa mga maintenance natin sa motor, kung gaano kagastos, ano yung mga commonly na nire-repair, pinapalitan. So may share ako sa inyo 6 things na common maintenance sa ating motor. Unahin natin sa pagpapalit ng langis, guys. Ang change oil po, commonly sa atin, nagpapalit tayo ng 1,500 to 2,000, diba? Yung iba, sobrang selan, ginagawa na lang every 1,000. Actually, pero kung titignan nyo sa maintenance, guys, umaabot ng 5,000 to 6,000 yung layo bago nyo siya palitan. Pero actually, as per kasa, hindi siya recommendable. Per kasa, sinasabi nila na 2K, ganyan, na palitan na, 2,000 km na tinakbo. Pero kasi ako, naniniwala ko minsan na ginagamit lang din nila yun for sales, para palit lagi na langis, tumaas yung kita. Pero ako, from my experience, atong sinashare ko guys, this from experience, nagpapalit po ako ng langis every 3,000 km. Actually, yung nasa Honda ADB 160 natin, nasa almost 4,000 na yung tinakbo niya. Pero magpapalit tayo ng langis after 4,000 km na tinakbo. At ang gamit natin doon yung Shell Long Ride. Yung Shell Long Ride guys, i-share ko soon yung itsura niya. Gagawa ko ng content for that. Kasi actually plano ko talaga sa kanya 5,000 na kilometer yung tatakbuhin bago ko siya palitan. Pero since nagpalit kasi tayo ng langis nung unang libo na tinakbo ni ADB 160, sinakto ko na lang na sa 5,000 na total, doon natin siya papalitan. Pero after that, magpapalit tayo pag 10,000 km na yung tinakbo ni ADB 160. So for now, pag-eksperimentuhan natin siya na sa 4,000 tinakbo lang muna. And then after that, gagawin natin siya 5,000. Sinashare ko to guys kasi gusto ko hindi rin makatipid kayo at hindi rin magsayang ng langis, diba? Doesn't mean na we can, doesn't mean we should. Kung bibilangan nyo ko yung langis na nasayang, pera nyo na nasayang, siguro makakabili na kayo ng second hand ng motor, diba? Ang laki ng masasave nyo sana ng pera. Kaya gusto ko gumawa ng ganitong content para makasave din kayo ng pera, hindi lang makagastos. Iba kasi sasabihin nila, feel nila kasi pag nagpapalit sila ng langis, bumibilis yung motor, lumalakas, nagiging bago. Hindi po ganun yun. Although, pag bago yung langis, ang sarap patakbuhin ng motor. Totoo yun. Pero hindi doesn't mean na bawat palit nyo na langis, after some time, magkakaroon ng sira ang motor nyo. Pag lagi nyo ginagamit, tatatagtag, katagalan. Actually, kaya nga ginawa ko itong content na to kasi may pina-repair tayo rito kay PCX 160. Pero hindi siya connected sa langis. So yun lang guys, ako recommend ko, kung magpapalit kayo na langis sa langis, at least 3,000 to 5,000 km. Depende sa langis syempre kung fully synthetic. Pag hindi fully synthetic, huwag nyo papabutin ng ganong kalayo. So pumunta naman tayo sa pangalawang maintenance na ginagawa natin palagi. At ayun po ang coolant. Actually alam ko yung iba hindi ganong pinapansin yung coolant nila kasi matagal magbawas. Pero guys, every after 2 years dapat po nire-reflush nyo yung coolant nyo kasi na-expire din ang coolant. Though may nabibilan kasing coolant na long lasting, alam nyo yun. Kasi yung coolant pag tumagal parang nagiging tubig na lang yan eh. Actually parang hindi naman talagang tubig siya, pero hindi na siya yung parang quality nung unang bili nyo siya, nung bago-bago pa siya. Kaya ang coolant po every 2 years recommended na nire-reflush siya. Sir MJL, ano po yung nire-reflush? Ayun po yung dire-drain natin yung coolant. Hindi lang yung nakikita nyo sa baba na nire-refillan nyo, pati yung nasa yung mismong coolant nyo mismo. Tatanggalin din nyo nasa loob nun, papahigop nyo yun.
Kung di ako nagkakamali, nasa 150 pesos ata ginastos ko noon. Nagpa-reflash ako dati sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Nagre-reflash naman din sila ron pag gusto niya magpa-refresh or sa mga malalapit na shop sa inyo. Lalo na minsan, di nyo napapansin, sobrang laki na pala nang nabawas sa coolant nyo, gawa ng iniisip nyo, marami pa, di ba? Kaya, dapat po lagi nyo rin chinecheck yung coolant nyo. Tsaka, kung bibili kayo ng coolant sa market, tignan nyo yung expiration date, tsaka yung brand ng coolant na bibili ninyo. Mura lang naman yung coolant, tsaka sobrang tagal na inaabot. Tsaka ito pala guys, pag bibili kayo ng coolant, wag na yung sobrang laki. Do kasi onti lang naman kailangan nyo sa mga coolant. Pag nakatambak lang yun, may expired lang yun pag bumili kayo ng malaki, diba? Bumili na lang kayo ng maliit, diba? So, yun lang, parang kasi ulit kayo na money. Chaching, chaching. So, tapos na tayo sa part 2. Pumunta naman tayo sa top 3. Ang top 3 na common maintenance sa motor natin guys ay yung brake pad. Isa po ito sa mga magliligtas sa buhay nyo guys. So guys, yung brake pad, commonly, pag 8,000 kilometers na yung tinakbo nyo, commonly to, sa harap na part, yung brake pad natin sa harap, 8,000 to 15,000, dyan nag-range, depende kung gaano kayo kalakas gumamit ng brake. Ako, aminin ko, malakas ako gumamit ng brake sa harap, nasa 8,000 to 10,000 lang ako palagi. No, wag kayo mag-alala kasi wag nyo titipirin yung brake pad. Yun yung kaya nga nandyan yan, yung purpose yan is para makapag-brake kayo, di ba? It's to save your life. Kasi yung iba pa nag-brake, likod lang, iba harap lang. Ako kasi guys, pinagsasabay ko to. Although yung brake natin sa likod medyo mahina, kaya mas malakas ang brake natin sa harap, mas malakas ang kakapit sa harap, kaya mas mabilis din siya mapudpod. So yung brake pad natin sa harap, yun yung pinakaunang napupudpod kaagad. Kaya at least every 8,000, silip-silipin nyo lang, silip lang kahit isang beses, kung gano'n pa siya kanipis. So tatry kong maglagay ng picture kung mapapakita ko yung itsura ng brake pad. So tapos na tayo sa top 3 at pumunta naman tayo sa top 4. Ang top 4 na common maintenance natin ay ang ating gulong. Guys, ang gulong po, alam nyo naman, kakapalit lang natin dito kay Honda PCX 160 ng Eurogrip at sobrang sulit yung pagpapalit natin. Alam nyo kung bakit? Kasi rainy season na, June na. Ilang beses na nag-uulan. Grabe, lubak na yun. Grabe, wala man lang cone or anything harang para sa lubak na yun. Pag dumaan tayo ng promise, 100% sa safe lang tayo. Ganyan kadelikado sa gabi. Kaya pag nag-drive kayo ng gabi at di nyo kabisado ang kalsada, ingat kayo. So yung gulong, sobrang kapit po ng Eurogrip. At ang gulong kasi guys, sobrang delikado pag pudpud na yung gulong nyo. Any given time pag nadaan kayo sa madulas sa part, lalo na yung mga yan, yung may mga pintura na puti na yan na nakikita nyo sa harap natin, yung markings na yan, yung broken white lines, kadalasan pagbasa yan, tapos medyo may kabilisan kayo at bigla kayong lumihis, pwede po kayo ma-aksidente. Ang masakit kasi ron guys, pag na-aksidente kayo dahil madulas yung gulong nyo, ma-aksidente na kayo, tapos makaka-aksidente pa kayo na ibang tao, diba? So mamapalaki ang gastos nyo pag tinipid nyo yung gulong nyo. Itong Eurogrip actually medyo may onting kamahalan kumpara sa B-Star. So if namamahalan kayo sa Eurogrip, recommend ko guys i-try nyo yung B-Star kasi sobrang proven and tested na yun. Rainy season, off-road, kahit sa kalsada na daan na natin yon. So itong Eurogrip, on the way pa siya, tinatest natin siya kung gaano siya kakapit. Pero so far, itong mga nag-uulat na araw na dinaan natin siya sa kalsada, napakakapit niya. So pumunta naman tayo sa pang-5 na common maintenance. Ito, ginagawa nyo to every 5,000 na tinakbo ng motor. Although yung iba alam ko in a short distance lang ginagawa na rin nila kagad kasi gusto nila laging malinis ang kanilang CVT transmission. Ayan po yung tinatawag natin panggilid. So sa panggilid kasi guys, ang daming part na talagang mine-maintain dyan, tulad ng ating slider piece, center spring, yung bell natin, yung belt. So, ang dami mong makikita dyan. Actually guys, bumili ako ng tools sa Shopee na soon kasi kakalikutin natin yung panggilid natin. Tapos, tayo na mismo magkakalkal ng motor natin. So guys, i-unbox natin itong nasa harap ko. Hindi yung pusa. Teka lang. Tawa tuloy si Mimi Dong. So, ito, i-unbox natin itong impact wrench na binili natin. Kasi guys, sabi ko sa inyo, mag-aaral ako maglinis ng panggilid, tsaka for emergency purposes kasi ito. Hindi ko priority rito yung makatipid lang, pero priority ko rito yung in case of emergency. Hindi lang para sa akin, kunyari may makasabay tayo, marunong tayo magbaklas ng panggilid. So tara, kasi most commonly belt ang bumibigay sa mga ganyan eh. So i-unbox lang natin to. This is a brand from Rheem. Hindi ko alam kung Rheem or Realm ang name ng
brand na to from Shopee. Marami na kasing bumili dito. Nireview ko muna siya bago ko siya bilhin. Kesa magmakita ako kasi may mga nakita ko makita na peke. So, ang daming titignan niyo rin yung mga 1 star. So, para makakuha ng mga bad reviews, tignan niyo lang muna yung mga shop na pagbibilan. I-drop ko yung link nito. So, ito siya. Magiging siraniko na tayo, joke. Semi-mekaniko. Para at least medyo naaaral natin yung mga importante lang naman. Siyempre yung mga komplikado na papagawa sa motor, ay Shotty motorcycle parts na yun. Tsaka pag wala tayong oras maglinis ng panggilid, sa kanila na tayo didiretso. Wow! Nice! Mukhang quality naman tong mga tools nila. Ito siya. Ilang piraso to? 2, 4, 6, 8, 10. So we have 10 pieces here. And then, ito na, ang ating impact wrench. Actually, itong impact wrench na to, kinuha ko yung dalawang battery. So, in 5, 4, bunker! Open the case! Tenen! Ayan na siya. So, ready na tayo. Brang, brang, brang! Yan. Ganito yung kakalabasan niya. Uy, ikot na kagad siya. Umiilaw din siya. Nare-reverse to, alam ko eh. For now, ito lang yung mga unbox natin. Pag-aaralan ko muna siya. Manood muna ako ng YouTube. Papaturo muna kay paring Justin na naka PCX din. Turuan niya ako magbaklas ng pangyan. So, yun guys, abangan niyo yung next content natin para dito. And gagawa ko ng content paano gawin yung DIY. Pero pag-aaralan ko muna siya. Siguro after na 3 beses ko maglinis ng panggilid. Then, pagkabisado ko na siya baklasin, kabisado ko na siya ikabit. And kabisado ko na tignan yung mga parts na dapat palitan kasi katulad nga ng mga common na pinapalitan sa panggilid, yung belt, tinitignan kung may guhit-guhit na. Tapos tinitignan din yung slider piece kung maluwag na. So medyo complicated kasi siya kaya ayoko rin ituro ng mali. So pag-aaralan ko muna siya after some time ko mapag-aralan. And then gagawa tayo ng content doon para sa mga gusto mag-DIY magawa rin nila. Kasi para sa akin kasi na-realize ko na lagi ako naglo-long ride and alam niyo anytime pag pumutok yung belt ko out of nowhere, napakahirap. Or may parts tayo na kailangan palitan, 'di ba? So kaya gusto ko rin siya pag-aralan. Then pumunta naman tayo sa last, sa pang-anim natin. Ang ating ball race. Yung ball race guys, nandito yan sa pinakaloob. So ito guys, may papakita ko sa inyo yung video. Panoorin nyo po kung paano tinanggal yung ating ball race. So guys, here we are again at Shotty Motorcycle Parts and Accessories para kapalitan ng ating ball race dito kay PCX 160 at saka para i-repack na rin yung shock sa harap niya. So guys, paano nyo pa naman nalaman pag kailangan na ipalitan yung ball race ng inyong motor? Unang-una guys, ang hirap na. Ang tigas niya na. Ang hirap niya na ikabig. Ayan yung mga signs na kailangan nyo na siyang palitan. Actually, isa rin sa mga sign na dahilan na nangyari to. Pag natumba nyo yung motor nyo, tapos lagi nyo siyang nadadaan sa mga lubak-lubak. Tapos ayun, nababasag din kasi medyo sensitive yung ball race natin. Kaya kailangan siyang palitan. Dito tayo sa Shotty, kaya actually medyo talagang matrabaho pag ipapalitan yung ball race nyo kasi kakalasin talaga lahat. Ewan ko, siguro dahil sa PCX 160 kasi ganoon naman talaga issue rito. Kailangan pag may babaklasin ka sa harap, halos buong katawan kinakalas. So guys, ganito ka-complicated baklasin si PCX 160. Pag tatanggalin mo yung ball race niya, kalas talaga lahat. Basta huwag mong pigilan. Guys, ito yung bago nating ball race. Ayan, Dynotech brand siya. Ito yung kakabit natin bago rito kay PCX 160. At dito ko na rin sa shop binili to. So ayan guys, nabalik na ulit si Pixie. Sobrang matrabaho talaga yung mga ginawa dito. So yung ball race kasi andito sa pinakailalim nito, gitna nito. Tapos itong repack natin, tatanggalin tong dalawan to tapos lilinisin nila. Pero ayun, mga ilang oras din inabot. Tapos ayun, may mga nakita tayong mga parts din na nasira. Actually may sira na yung sa part ng visor ni Pixie dito, Pixie Black. So ngayon lang natin siya nakita nung binaklas kasi ngayon ko pala talaga to binaklas ng ganito. So guys, sobrang galing talaga ng mga mekaniko dito. Tignan niyo yung nangyari. Yan, tignan niyo ngayon siya. Sobrang smooth niya na. Naramdaman ko kagad nung ginanon ko eh. Oh, grabe. Naramdaman niyo yung naramdaman ko nung bago pa siya gawin. Sobrang tigas talaga lumalaban to. Parang alam mo yun, hindi mo maganyan gano. Tapos pag sa kalsada talaga pa nag-drive ako, alam mo yung gusto kong kumaliwa. Pero lumalaban, which is nakakatakot ah. Pero ngayon sobrang okay na siya. Pero yung suspension natin, titignan natin mamaya
para kung ano yung result. Kung maganda na ba yung play niya. So yan nga guys, yun nangyari sa video natin. Gumastos tayo ng 2.5 para sa ball race, para sa front repack. Naka-promo na siya, naka-discounted na siya, tapos package siya. Kasi guys, sa PCX 160 nakita nyo naman, baklas talaga buong katawan niya. Kaya medyo mas mahal siya kumpara sa mga click. Siyempre, kunyari, click yung papagawa nyo, Honda Beat, mas maliit. Siyempre, mas mura yung labor nila. Kasi kuwawa, ang hirap din talaga baklasin ito ni PCX 160. 3 taon na nga sila, nagtulong sila para repair nila tong motor na to. Kaya yung ball race guys, ang nangyayari po yan pag natumba yung motor nyo, nabagsak ito si PCX 160 Black, 2 beses na ata nabagsak to. Very sensitive kasi yung ball race, kaya may times na pag natumba nyo siya, nasisira ka agad siya. Syempre dumadaan ka sa matatagtag na kalsada, lubak-lubak, yung kailangan niya na talaga palitan. Tsaka i-repack yung shock natin sa harap para maging maganda yung play ng suspension natin sa harap. Ginagawa ko tong content na to para ma-share yung experience, diba? Tsaka para mas makatipid yung mga tao sa mga hard-earned money nila. So yun lang guys, I think we're 30 minutes away papapunta sa Rob, Manila. So kita nyo naman, halos ang dami natin pinalitan dito kay PCX 160. Nagpalit ang gulong, palit ang ball race, nag-repack ng shock. At kaya naman sa mga future rides, ready to go na pang long ride to si PCX 160. Ang tagal din kasi hindi siya na alagaan. Since mababa pa lang naman yung tinakbo niya, magsi 16,000 pa lang naman siya. So yun nga guys, yung 6 common things na minamaintain sa motor natin. Actually sa mga nagtatanong pa pala, almost 3 years na rin pala to si PCX 160 Black at di pa tayo nagpapalit ng battery, diba? Kasi sa mga iba kong nagtatanong dyan kung kailan nagpapalit ng battery, share ko lang to, additional lang to, hindi naman to kasama sa 6 common maintenance para at least alam nyo lang din. Nakaraan nagsagada tayo na discharge to, naubos yung battery. So, pina-recharge lang natin siya. So, yun lang naman yung nangyari. Kasi guys, every time naman na ginagamit nyo yung motor nyo, nag-charge naman ulit yung battery niyan. Pag nagkakaroon na ng mga failure, dun nyo na siya pinapalitan. Actually, recommended sa kasa every 2 years, pero tayo magki 3 years na. So, I don't recommend na every 2 years palitan nyo. Parang it's another waste of money. So, at least siguro, give it a try at least 3 years. Diba? And dito ko na po tatapusin ang ating video. Sana naman nakatulong to kahit paano sa mga ideas kung kailan talaga nagpapalit ng mga maintenance sa motor. Kasi sa totoo lang, may mga kasa kasi na malakas manggatas, mga mekaniko na gusto lahat palitan. Ito guys share ko lang to. May mga shop na may mga tauhan sila ron na sabihin papalitan, ganito, ganyan, para kumita sila. Kasi may mga mekaniko minsan, pag marami silang napalitan na parts, marami silang nabenta, may mga quota sila, may income sila. So kaya ako, kahit yung Shoti motorcycle parts and accessories sa 10th Avenue, siguro mga 9 to 10 kilometers away sa amin yun. Pero talagang dun pa ako bumabiyahe. Napakadaming mapagpapagawa ng motor sa amin, pero hindi ako nagpapagawa doon kasi may mga na-experience na ako hindi maganda. Hindi ko nalalagay yung pangalan, pero yun nga lang guys, kailangan maging aware din po kayo at magsuri kahit paano sa mga motor ninyo. Kung may mga kilala kayong marunong magkalkal, ayan pa. Actually, kaya next week magpapaturo nga ako sa Panggilid Meron naman sa YouTube, pero pupunta ako sa kaibigan ko para in person na tayo mas maturuan. Kaya yun guys, ang dami ko na sinasabi. See you guys on the next content. Bye bye!